O mga kababayan, matapos nilang lamunin ang pondo sana na ibibigay sa PhilHealth, yung pondo ng Land Bank, yung pondo ng DBP, ngayon mga kababayan, nabuking! Nanilapan na rin nila pati pondo ng PDIC. Iyo Marimar. Ayon dito kay Atty. Topacio mga kababayan, kanilang natuklasan na 117 billion pesos na supposedly reserve ng PDIC mga kababayan. Yung PDIC po mga kababayan ay yung Philippine Deposit Insurance Corporation na pinapatakbo ng gobyerno na nag-a-assure sana mga kababayan sa mga depositor sa bangko na in case mabankrupt ang bangko, ay protected ang iyong savings. Example na lang, mabankrupt ang Land Bank mga kababayan. Example lang ito dahil kinain ang pondo ng Land Bank at nilagay doon sa Maharlika Fund, mabankrupt. Tapos mayroon kang deposito. Ang PDIC mga kababayan, ang magre-refund sa iyo niyan. Dahil hindi mabayaran ng bankrupt. Example lang po yan mga kababayan Yan ang purpose ng PDIC. Pero subalit datapwat, pati ang reserve na pondo ng PDIC mga kababayan, 117 billion pesos, ay nilapa na rin ng mga buhaya. So paano ka pa mai-insure niyan? Ang insurer na PDIC ay tinanggalan na rin ng pondo. Diyos mio, panoorin niyo po. Meron pa palang isang ginawa ang gobyerno. Walang katapusan sa paglapa ng pondo ng bayan. Na hindi rin maganda. Ano po yun? Hindi lamang pala PhilHealth. Hindi lang PhilHealth, hindi lang Land Bank, hindi lang DBP. Pati ngayon, PDIC. Ang kinuhanan ng pera. Para ilagay sa unprogrammed. Unprogrammed fund. Yung hindi pa nakaprograma mga kababayan na paggagastuhan ng gobyerno. Diyos mio. Tinatawag na AKAP. At most likely, ibibigay nila yan via ayuda na prone naman sa kurakutan mga kababayan. AKAP chuchu-chuchu na ginagamit nila pangampanya. Meron palang kinuhanan pang isang ahensya. Ang PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation. Bakit mahilig silang lapain ang pondo ng mga insurance corporation mga kababayan o PhilHealth Corporation? Ito naman mga kababayan, Deposit Insurance Corporation. Mga reserbang pondo na para sana pa-insure ang kanilang mga miyembro, nilapa ng gobyerno. Oo nga. Kinuhanan pa pala yan ng, alam mo kung magkano kinuha, mas malaki di hamak sa kinuha sa PhilHealth. 117 billion. Grabe, billiones na mga kababayan talaga. Ano bang kasalanan natin na nabigyan tayo ng ganitong mga bangag mga kababayan na namumuno? Mabigat, nire-raid ng ating Kongreso ang Congress, meaning the Senate and the House of Representatives. Hindi lang. Sino ang pumirma niyan? Si BBM, hindi yan Benito. In short, ang ating gobyerno, Marcos administration, mga kababayan, kasama ang kanyang mga minions. Dapat bantay sa insurance, kaba ng bayan. They hold the purse strings. Sila ang dapat nag-iingat sa kayamanan. Mga insurance corporation, mga kababayan Ang nangyari ay bantay sa lakay. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Para lamang mapagbigyan yung kagustuhan ng iba na magamit ang pera ng bayan para sa ayuda. Walang infrastructure, ayuda lahat. Upang ipamigay na magamit sa kanilang re-election. Sapagkat nangangamba sila na sa lahat ng pagpakagagawa ng gobyerno. Ginagamit ang AKAP para vote buying. Para matabunan ang kapalpakan ng gobyerno, sabi nito pa siya. Ay baka matalo sila tong midterm elections at kahiyahiya ang kasalukuyang administrasyon. Ganun ba yun? Kasi ang 2025, gitna yan di ba? 6 years ang termino ng Pangulo. So from 2022 to 2028. Yes. Yung 2025, kalagitnaan yan, parang referendum yan. Referendum. Dito nalalaman sa 2025 kung ang tao ba ay masaya sa kasalukuyang administrasyon o hindi natutuwa. Ang problema dyan mga kababayan, yung wala na tayong tiwala dyan sa yung ipapalit sa Smartmatic.
handpick nila yan, mga kababayan. Ewan lang natin na malalaman natin yan kung mayroon talagang dayaan. Okay, at Automated na naman. ang isang batayan dyan ay yung national elections ng senatorial. Ayun. Kapag maraming nanalo sa ticket ng pamahalaan, ibig sabihin, natutuwa ang mga tao Paano kung dayain? Oh. sa pamahalaan. Pagka maraming natalo, hindi natutuwa. Kasi doon ibubunto ng galit sa Eto mga kababayan, no? Kapag matatalo pa yan si Bato at si Bongo, may dayaan na talaga mga kababayan, imposible. mga Nanalo. yung mga kandidato Opo. ng pamahalaan. Ah, Ganon din po sa lokal. Doon nalalaman ang popularidad ng administrasyon. Balik tayo doon sa PDIC, Topacio? Ang PDIC ay nagbibigay ng seguridad yeah. na anuman ang mangyari sa iyong deposito, up to 500,000 pesos Yes. ay ibabalik sa iyo. Insured. Correct. Oh. So kung pangkaraniwang tao lang ang deposito mo 100, 200, hindi ka nakakabahan. Kasi ano man mangyari, Protected. makukuha mo yung 200,000. Tama. Pero ito ang mabigat, kinuhanan ng 117 billion. Oh, 117 billion mga kababayan. Nilapa ng gobyerno. Galing sa PDIC. Nag-insure mga kababayan ng mga deposito sa bangko. Ang PDIC dapat mayroong Hindi kayo na kontento? Ang ayuda, Diyos reserba palagi ang PDIC ng 215 billion. Kinuhanan mo ng Sa reserba, pagaling mga kababayan, ha? ng 117 billion. Ano nangyari doon sa reserbang 215 billion? Di nabawasan. That's around 55% noong required reserves. Required reserve mga kababayan, ha? So, kulang na yung required reserve nyo. Kasi yung 215 billion, yun ay, Grabe. that corresponds to Grabe. Yung makalapa sa pera ng bayan. 5.5% ng total deposits ng mga Pilipino. So, ang expectation ng PDIC, Yes. merong 5.5% na deposito sa bangko na kailangan nilang i-cover kapag may Grabe mga utak ng mga animal na ito mga kababayan. sarang bangko. Yan. Itong city state, hindi magsasara ito. Napakalaki na nito eh. Yung mga ibang bangko, ang usually mga nagsasara, yung mga rural bank, yung mga ganun. Pero may malalaki rin nagsasara bigla. Ha? Yeah. Yung ano ba yun? Yung, Dati nga, Bangko Filipino. Filipino. oo, yan. Oo. Diba? Kaya kailangan. Yan ang problema dito sa ginagawa na budget. Na ginawa na pala kasi batas na eh. Kinukuha nila Kinukuha yung nila. mga reserves na kinakailangan for public service. Ito katulad niyan. Kinuha ang reserve ng PDIC mga kababayan para gawing, sabi ni Topacio, ayuda. Yung Maharlika, ganyan din. Sa bangko naman yun mga kababayan, sa Land Bank at saka sa DBP. Kuha ng kuha ang Tapos kasalukuyan. yung International Monetary Fund advice sa iibalik nyo sa sa Land Bank at DBP yung ininvest sa Maharlika Fund dahil nawawala ang liquidity ng yung mga bangkong ito. Tatagilid. Kuyang pamahalaan doon Ngayon, ang PDIC naman ang gusto nilang itagilid mga kababayan. sa mga institusyon na kaya may imbak na pera para pagsilbihan yung mga taong bayan. Katulad niyan, di ba? Natala Insurance nga eh. Tapos walang pera, kukunin mo yung pera. natin dito sa ating programa, Animal. yung Land Bank, saka yung Development Bank of the Philippines. Kinuhanan nila ng pera, nilagay sa Maharlika. Na-trouble. Wala namang nangyayari sa Maharlika. Gusto ng International Monetary Fund makababayad, ibabalik. Dahil lugi yung Maharlika, wala na.